parte na ng buhay namin ang matawag na mga musiko ng bayan. Means that we have to serve the country. Pero as musicians. Pero sa mga past episodes namin, ang pinag-uusapan namin ay tungkol sa buhay namin bilang mga estudyante sa College of Music. We can't deny na slight, may selfish reasons din naman ang pagiging music major. Na oo, you can really survive sa college or conservatory of music pag may pera ka. And you pursued it because of your passion. Yung iba, they pursue their degrees for the best work that is waiting in the future or to purely give back to our country. Ngayon, the big question is, paano ba kasi mag-give back ang mga music majors? Sabi nga nila, puro music lang naman dyan. So for our last episode, hoping na hindi to last, it's going to be a little bit controversial because we will talk about how can music majors embody or claim as mga musiko ng bayan. Ako si Rio, choral conducting major, at ikaw ay kasalukuyang nakikinig sa Musicast, ang podcast kung saan ating pag-uusapan ang mga katanungan at mga kasagutan sa buhay ng isang musiko ng bayan. So for our last episode, hopefully, sabi ko nga kanina, sana hindi siya last. Pero basically, we're gonna talk about the reality of us music majors. Ano ba yung patutunguhan namin talaga? Kasi bilang claim nga na musiko kami ng bayan, yun nga, how can we give back to our country as musicians? We actually have our guest beside me. Hello! Ako po si James, Music Ed Major, 3rd year. James is a friend of ours na talagang... Ako yung pinaka-realistic na kaibigan nila. Sobrang realistic niya. So, sobrang bagay niya sa episode na to. Meron lang akong question. Yes, kasi, dear. Bakit ka ba nag-music ed? So, magaling kang kumanta, magaling ka ring magpiano. Real, as in, siya talaga yung definition ng isang music major. Kasi kaya niya gawin lahat. Kaya niya mag-compose and everything. Bakit ka nga ba nag-music ed? Dalawa yung sagot dyan. Number 1, kasi mali yung napindot ko sa forms. Pinaglalaroan ko kasi yung Google Forms ng application. Tapos hindi ko na nabalik. Pero, syempre, on a more serious note, parang napag-isip-isipan ko na parang mas malaking change yung mabibigay ko sa mundo pag nag-music ed ako, di ba? Like, bakit? How? Kasi, as a teacher, generally, as teachers, we are the source of information, source of magiging beliefs nila, ano yung paniniwalaan nila sa pagtanda nila. Bukod pa rito yung mga tinuturo na magulang sa bahay. So, syempre, meron dun sa bahay, tas meron sa school. And naniniwala ko na sa teacher, malaki yung influensya ko sa magiging paglaki nila. Ito yung main question natin actually for this episode. Ano ang isang musiko ng bayan? Like, how can we define yung claim na yun na paano nga ba kasi talaga? Kung yung nagkakaintindihan lang sa atin, tayo lang, mga music majors, tsaka yung mga patrons, tsaka yung mga mayayaman in general. Like, we often serve those who can afford our rates. So, nabanggit nga natin nung episode 2 na, yun nga, may mga tinatawag tayong harang o gig para nga, para tayo, mag-survive. Tsaka, yun yung magiging work natin in the future. It's like a practice para sa real world. So, paano nagiging for the mass ang pagiging music major? In many ways, actually. Being a teacher is one. Mm-hmm. Being a music teacher is one. Pag nagtuturo ka, you share your knowledge, ganun-ganon. Yes. Research. You dig deep into preservations of music cultures. Inaaral mo yung music world natin. Okay. Music culture nga. Music world music ng culture. Pilipinas. Yes. In a way to better understand the performance practices, the contexts, ganyan. Yes. And kahit yung simple yung pag-perform mo sa like busking or whatever. Yeah. For the masses na yun because they're enjoying the things that you do. Hindi lang siya nagiging for the masses if it's used against the mass or if hindi na siya nagiging accessible. Kasi, di ba isang pundasyon naman ng Pilipinas,
from history, ang culture in arts, like, if you look at the National Museum, ang dami-dami sa kasaysayan natin ang may kinalaman sa culture and arts in general. Not really boxing it into music, pero visual arts, ganyan. Practices, rituals, those are art. Diba? So, to contextualize, no? I think maganda rin tanungin, kailan ba nag-start yung pagpe-patronize? Kailan siya nag-start sa Pilipinas? Kasi very Western yung ganong practice. Diba? Yes. Like, yeah, it's a Western practice na nagkakaroon ng kung sino yung may instrumento dati. Diba? Sino may instrumento, usually mayayaman. Pero that was in the Baroque area na kasi, yung tinutukoy ko. Pero dito naman sa Pilipinas, nagkaroon ng patronizing ang arts and culture. Like the blatant patronizing of arts and culture is the Marcos era. Siguro yun yung mga main events isa sa mga main. Like sa parang, Pilipinas. Yeah. Na nagkaroon talaga ng change sa view ng arts. Talagang nagkaroon sila ng malaking spotlight. in a negative way. Bakit siya negative? Kasi okay, ganito. Si Imelda Marcos kasi, di ba, like, she's a lover of the arts and culture, blah, 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 ganyan. And she got a hold of it. Arts and culture, she got a hold of it. Like, parang in control siya. Di ba, ang dami-dami niyang pinatay yung establishmento na CCP, Cultural Center of the Philippines, yung Film Center. Philippine High School for the Arts. Philippine High School for the Arts. Basta ang dami-dami niyang pinagawa na in support of the culture and arts thing. So parang people got a view of arts and culture as, the Marcoses got a hold of it. So parang ang hirap niyang maabot. Because, again, the economy was sinking back then. And they were putting arts and culture into a pedestal na parang ang hirap talaga abutin. Ang hirap niya ma-afford. Ang hirap niyang, pag hindi mo ka-level yung mga nasa kataas-taasan, edi ang hirap mo talagang abutin yon. So, the masses view on that is negative. Pero, kabaligtaran naman nun, since nagkakaroon nga ng uprising of revolt against the Marcoses, nagkaroon naman ng view yung higher-ups sa arts and culture as something negative then because they were using arts as a protest. Diba? Ang talino kasi they were using something that the Marcoses love against them. Yes, exactly. Sila yung nag-set ng standard na, we can afford this. And yun doon na nag-start na parang, na mahiyaman lang yung may afford ng arts. Pero, nagkaroon nga ng protests. And ginamit nila yung kinahiligan ng mga Marcoses against them. Naging instrument yung arts for the masses to be heard para mapabagsak yung taong nagpapahirap sa kanila. Yeah. Yung mga works ni Sir Baez actually. Yeah, Sir Baez. Sa teatro naman sila Lino Broca and sa visual arts, yun, yung mga murals. Yung madalas na nakikita natin. Or yung mga comics na, alam mo yung mga sobrang lalaki ng mga mukha, tapos caricature. Ayan, caricature. And nakakatuwa kasi hindi yung mga gantong notions of using arts and culture as a protest, hindi siya natapos dun sa Marcos era kasi even up to now, pagka merong Remembrance Day of something, bumabalik sila sa protest against the Marcos era. And not even the Marcos era, even the Duterte era, ganyan-ganyan. Sorry, siguro brutal siya sa ibang tao. Pero in our view, I think it's really powerful kasi konti lang yung mga artists, lalo na here sa Philippines kasi nga ang hirap rin. Mahirap talaga, aminin natin. Kasi, alam mo yun. Pero doon pumapasok yung usapin kung saan nagiging for the masses ang music and arts. Kung ginagamit din siya, ayun, another point to add, kung ginagamit na rin siya ng masa on their own. Yes. Okay. So, now, how can we change the mindset of people regarding arts and culture being a higher form of something na hindi makamasa? Ayun nga, parang nandun pa rin. Kasi hanggang ngayon, kasi di ba nakikita nila na unaffordable yung arts. Unaffordable yung entertainment na yan, live entertainment, ganyan-ganyan. Kasi nga, mahal. Paano natin i-reverse, gano'n? Paano natin iibahin yung ganong mindset ng mga Pilipino na yung arts, ayan nga, kasi 'di ba, pag sinabing music major or fine arts, ganyan, dapat mayaman ka. Paano
Paano kung rin. hindi? Like, Di rin. di ba? Like, marami dito sa College of Music na hindi naman ganun kayaman. Pero paano nga ba? Paano natin siya mag-iiba? Yung ganong mindset kasi, again, instilled siya sa remnants of what the Marcos era has brought to us. Siguro, changing the mindset, it all lies in the music educators. So, kung paano mo ipubukas yung isip or bubuksan yung isip ng mga kabataan, and not even kabataan lang, pati yung mga matatanda. Kung paano mo bubuksan yung isip nila sa kung ano yung tunay na mundo natin. Na accessible naman talaga siya. Hindi naman siya ganun ka, ganun ka higher up. There's a different side to music other than the performances, other than the gigs. Marami pa. Kasi siguro, oo, aminin natin, mahal ang pricing ng mga ganong live performances, ganyan. Pero there are so many programs where you can attach yourself to music in a non-expensive way. Tsaka, I think mas, siya, parang rewarding na what if hindi lang performances yung tingnan natin? Is it more rewarding to know our own music culture? Yes. Like, diba? The history. Yes na yes. I know, for history you. is really boring, guys. Hindi kayo enjoy siya. Oo, history is boring for some. Pero pag talagang nag-dig deep ka, as in, nalaman mo kung bakit sila nag-exist at bakit sila nawala or nawawala at bakit malapit na silang mawala, it's life-changing actually. Different feeling siya actually na matutunan yung mga ganun-ganun eh. It's really rewarding. And bakit sa tingin mo mahalaga, the roles of educators or researchers? Why is it important na malaman ng taong bayan yung ating music culture? Music culture lang naman yan. Hindi siya music culture lang. Yun natatandaan natin. Yeah. Ang music culture ng Pilipinas ay napakaganda, napaka-rich. At doon nga tayo nabuo. Doon nga parang isa sa malalaking pundasyon ng Pilipinas ang kultura. As a music educator or as a musicologist then na importante na mai-open natin yung ganong usapin sa mga tao kasi doon nila mas maiintindihan na music in the Philippines is very beneficial sa kabuhayan nila. Like, ang dami kasing layers na music from the Japanese colonial era, oo, meron. Yeah. Meron po. Has an effect on how we live right now, di ba? Again, protest songs. Ang daming epekto ng protest songs kung bakit tayo nandito ngayon. Influence in music, the genres, influence on the themes, and even influence on the lifestyles. For me, sa mababaw na sagot, importante na maituro yung ganong topic sa mga bata kasi doon mamumulat yung isip nila na hindi to detached sa society. Yes. Mukha lang siyang detached, pero hindi. Agree. You just have to look at it and try to reach for it kasi very reachable siya. Yeah. So, another question is, how can music educators ensure that the music education received by students is socially relevant and is able to help them become more culturally aware and critical? Nakasalalay lahat yan sa curriculum. Yeah. That is, given na yung curriculum ay sana maayos. Looking at the current matatag curriculum. Okay. The matatag curriculum, it's very, okay, ganito kasi siya. Explanation kung ano yung lesson mo sa Araling Panlipunan, dun yung theme ng music. Yes. So parang, ako naman, kami sa klase namin, nahihirapan kami. Kasi, ang one topic lasts about 2 weeks. Learning music concepts take very long. Kaya nga tayo nagsaspiral. Diba? 2 weeks at least. Kung talagang sinastretch nila, 2 weeks at maximum. Max! So, kung mabilis lang yung lesson mo, 1 week, 2 sessions, 3 sessions, yun na yun. Tapos mag-meet lang ang music class 1 week. Wait, 1 day per week. Yung 2 weeks music class? Hindi, AP. History. Yung history na subject. So, yung topic mo dun sa loob ng 2 weeks na yun, parang 2 times mo lang magiging theme sa music class mo. So, ang hirap. Isipin mo ganito. Pre-colonial music of the Philippines. Tas ang lesson mo dapat is tungkol sa harmony, melody, and rhythm. Ang tanong ko sa'yo, ano ang pre-colonial music ng Pilipinas? Sana may record tayo nun. 'Di ba? Wala. So, doon nagiging delikado.
Kasi may tendency na mag-imbento yung mga tao. Yeah. Tapos mapapalitan yung kultura natin kasi sayanapin. So, as music educators, ang hirap niyang ipilit na maging socially relevant kasi hindi kumpleto records natin. Wala tayong materials masyado. Ang hirap niyang i-ensure na maging socially aware. Siguro ang masasabi ko lang, nasa effort na ng teacher yon. Lagi nga sinasabi sa amin ng aming prof, nasa effort nyo na yon. Kung paano nyo gagawa ng paraan na mas mamulat yung mga bata sa kultura natin, sa sitwasyong pangmusika. Pero sitwasyong pangmusika. Confident naman kayo. Yeah, that's what we're training for. Yeah. Of course. Kailangan That's the answer maging confident ka sa panahon ngayon kasi ang mga duwag ay namamatay. Tama diba? naman. Kailangan sa panahon ngayon sumugod ka ng malakas ang loob mo. Sorry, para pero sa kabataan. bilang isang musika, bilang isang scholar musikang ng bayan. O tibak-tibakan kami dito. Yes, talagang hindi mawawala na talagang pag-uusapan namin at haharapin namin yung reality. Yeah. Reiterate ko na lang, again, isa sa mga is maayos na curriculum. So, nananawagan po kami sa DepEd, pakiayos po ang curriculum nyo. Utang na loob. Please. Malaki ang responsibilities. Responsibility. Napakalaki na responsibilidad. Ng isang teacher, educator, music in general. and research. Okay? So, sayang kasi hindi kami nakapag-invite ng isang musicologist. Pero, Dinpat sana. Next time, Dinpat. Yes. Pero, sobrang halaga talaga ng research and education sa pag-instill sa atin. Students din kami. So, kung paano kami mag-isip ngayon, yun ay dahil sa kanila. Salamat po. Salamat po teachers. sa mga prof. At dahil sa UP College of Music, ganito yung yung parang way of thinking namin. And it's a really good thing to be aware sa ating reality. Now, can we stay relevant as performers? Yung mga Western performers, on behalf of them, parang... Yes, of course. Hindi ako nag-hesitate, na-distract lang ako. Yes, we can stay relevant as performers. How? Going back to the first thing we talked about, pag naging makamasa tayo, let's make sure na makaka-relate lahat. And that is not just only through music performances, but also education. Isa sa way para maging relevant tayo is if we teach them how to appreciate music, how to appreciate the wonderful culture of the Philippines, the artistic culture of the Philippines, ganyan. And siguro madali lang siya sabihin, pero pag na-implement talaga siya, it's really a life-changing. Sobrang life-changing niya. Kaya, lalo na again po, DepEd, nananawagan po kami sa inyo. Mahalagang-mahalaga ang history sa Pilipinas. Okay. The final question is, bakit ka isang musiko ng bayan? Para sa bayan ka ba talaga? Bilang isang music major? Yes na yes. Yes na yes. Para sa bayan ako, una sa lahat, I took on being a teacher because I want to do it for the kids. Malaki yung pagpapahalaga ko sa music. I mean, lumaki ako in a musical family. I grew up with artists. So I know what it's like to become an artist. What I don't know what it's like is to be instilled with the importance of music. Yes. Yun yung parang very unsolicited na sobrang important pala. Pero kasi in a usual household, pag nag-music ka, parang okay, very good, nag-music ka. Pero hindi ko naranasan kasi yung anak, mahalaga to, ito yung importante sa buhay natin. Kasi ganyan. So I want to be the one to start that in the lives of many different children. And not just children, sa mga iba't ibang tao. Gusto ko maging instrumento piano. Gusto ko maging instrument of paano sila magiging bukas, paano mababago yung isip nila sa kung ano yung kultura natin and ano yung music natin, ano yung, ano yung realities of the music. Kasi it's not all bad, it's not all terrible, it's not all mahirap. Yeah. There are good things in music. There are beneficial things in music. Right across the building, andun si Ma'am Thea nag-music therapy. 'Di ba? Ang dami mong ang dami mong makukuha sa musika. All you just have to know is how to see the importance of it. Na hindi ngayon natuturo sa mga kabataan. So that's why musiko ko ng bayan kasi ginagawa ko to para sa betterment of the views in the music. That's really important. That is so beneficial, everyone. Para sa akin naman, I think syempre, music major din ako. So, para baka sa bayan, oo.
masasabi ko na kahit siguro Western yung inaaral ko, no? Inaaral namin madalas. Siguro, nung una talaga, for the passion. Kaya, ba't ka nag-music? Kasi passion ko to. Totoo yun. Pero, siguro may selfish reasons talaga, no? Gumaling, at yumaman. Talagang may ganun eh. May ganun tayong, yun yung reality ng isang music major. Talagang gumaling at magpayaman. Pero, passing the exams and auditions means you're signing up for the true mission, which is to serve the country. And, sobrang laki pala nung nakapasok na ako dito actually. Meron kaming course, tawag ay music literature. Yung first 2 semesters namin sa music literature, sobrang life-changing niya. Kasi pinag-aralan namin yung indigenous peoples, indigenous music culture. And paulit-ulit naming sinasabi kanina yung music culture. Kasi hindi lang siya music eh. Yung history, yung stories behind that, yun yung nagde-drive sa amin para mas lalo kaming maging aware pa. And din parang canon effect na siya nang nalaman namin yung reality na kung ano yung nangyayari sa mga indigenous peoples. Nagkakaroon kami ng parang fire to just go. We will serve the country. Napakalaki ng ambag ng CMU or College of Music sa pagpe-preserve ng indigenous music culture. Halos every month nga may pa-program sila dito. Kung meron tayong, parang buwan ng wika or yung mga United Nations just to feel, the patriotism. Dito sa CMU may century ng parang, century of indigenous music. Parang every month, meron kaming patriotic feeling. Kasi meron talagang may mga, let's say, talk na ano yung importance ng ganito. Or nag-introduce sila, lagi sila nag-introduce ng bagong, tama ba, music culture na parang, we're not really bago, but parang hindi sila bago. Ina-enlighten ina-enlighten kami na biglang, okay, may gantong and it's very interesting. Sobrang interesting niya and sobrang mas napapamahal ako ba sa pagiging music major ko dito sa Pilipinas. Sa UP. Yan. So, malaki yung ambag. So, yes, isa akong musiko ng bayan. I am proud to say na I can explain to anyone. I will explain if nag-ask sila. Kung para sa bayan ba talaga ako, I will. Tinitrain din kami. Hindi lang educators tinitrain din kami kahit hindi mga educators na mahalin kung ano ba talaga yung history ng Pilipinas sa larangan ng art or specifically music. Yeah, nasabi ni Rio kanina, nagpapagaling tayo sa ating larang ng musika na parang, syempre very me na yun. Pero for me, as an artist and as an educator, nagpapagaling ako para sa mga bata ang tuturuan ko. Yeah. Hindi sila pwedeng matuto sa isang walang alam. Happy na may ganito kong friend. Hindi talaga. Kasi alam mo, sa totoo lang, kung may mga nagko-compliment sa akin, ay wala sa akin yun. Ang malaking compliment sa akin, in 20 years, pag lumapit sa akin na estudyante ko, teacher, I love music. Uy, sakit sa feeling. Ate, baliktad. Ang sarap sa feeling ng pagka-estudyante mo sumunod sa yapak ng pag-propagate ng pagmamahal sa music. Yes. Kasi ang hirap hanapin ng ganun. Oo. Diba? Bihira ang yung mga na-fall in love sa music dahil sa teachers nila. And pag nangyari yon, ibig sabihin, magaling yung teacher. Isa na ako doon. Like, kaya ako pursue rin ng music education. Nilapitan ko talaga isa-isa yung mga music teachers ko. Sinabi ko, music major po ako dahil sa inyo. Yeah, actually ako rin. Tapos nakikita ko yung mata nila na parang, oh my God. Oh my God. Parang, they've accomplished a very big thing in their life. Pag yung estudyante nila is nagmamahal talaga genuinely sa music. Ayun. Okay, so masyadong madaldal and masyadong marami ding journeys and kung san-san pa kaming lumipat na room. Yun nga. Isa lang naman masasabi namin, talagang we are proud to be musiko ng bayan. At talagang itataas namin yung claim namin na kami ay mga musiko ng bayan. Masaya kami and super duper proud na nandito kami. Nag-aaral kami ngayon sa isang prestigious university, pero hindi lang siya for clout.
talagang Hindi lang siya for hindi clout. talaga siya for clout. There's a deep purpose of why we are here. Na, oo, pinagmalaki talaga namin na, okay, oh my gosh, UP, Scholar ng Bayan. Pero once na talagang kahit 1 year ka na dito, at least 1 year, mapapamahal ka talaga eh. Mapapamahal ka sa kung ano yung madidiscover mo. Kung ano ba talaga yung purpose ng UP College of Music. Kung ano ba talaga yung purpose nila sa atin. Kasi sila yung nagle-label sa mga estudyante na musiko kami ng bayan. And, yan. Tinrain nila kami kung paano maging ganun. And, ngayon, mahal na mahal namin ang musika. Lalo na ang Pilipinas. Mas lalo kami napapamahal sa sarili naming kultura. So, I would like to thank my guest. Thank you, guest. Thank you, guest. Thank you, James, for sharing your very heartwarming, very passion-driven experiences dito sa kolehiyo. At lahat kami gusto namin ng change and yun lang. Thank you guys for listening for today's episode. We hope na you get something knowledgeable. Basta ang panawagan namin talaga ngayon better curriculums at saka yun ang talaga, maging mas pushy tayo sa pagpapahalaga sa musika. Yun lang. Word of the day, music culture. Music culture. Ayun, maging pushy tayo. Yung sabi nga, okay. Magsama-sama tayo ulit sa next episode. Sana meron pa. Meron again, pa yan. Gusto mo gumawa ko ng issue para meron pa. Pwede naman. Okay. Magsama-sama tayo ulit sa next episode. Again, we are the Musicast. Hanggang sa muli!